Halos 5 piso kada litro ang nakaambang taas presyo sa petrolyo. Sa gitna po yan ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Muling hirit ng ilang transport group, pagbigyan ang hiling na taas pasahe. Saksi, si Joseph Moro. Pinakamalaking oil price hike sa loob ng 3 taon ang inaasahang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ang kasagasahan dito, ang pamilya, yung mga estudyante namin. May pinag-aaral kami, paano yan mga yan? Sa taya ng Department of Energy, hanggang 3 piso kada litro ang pwedeng taas presyo sa gasolina, higit 4 na piso naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Bago yan, naitala ang mahigit 13 pisong taas presyo sa diesel noong March 15, 2022, 3 linggo matapos sa lakayin ng Russia ang Ukraine. Kahit kalahati pa lang, nagpapa-full tank na ako. Mawawalan ako ng 100 araw-araw ulit. Sa loob ng 30 days, ibig sabihin 3,000 ang nawala nakita ko. Dahilan pa rin ang taas presyo ang gantihan ng pag-atake ng Israel at Iran na banta raw sa mga ruta ng global shipping. Bagamat wala pang aktwal na epekto sa supply, ang tensyon ayon sa DOE sapat na para makaapekto sa presyo ang mga spekulasyong baka lumala ang gulo. Sumabay pa ang paghina ng piso kontra dolyar kaya mas mahal ang pag-import ng produktong petrolyo. Bagamat hindi po tayo diretsyo na kumukuha kay Iran or kay Israel, still yung mga bansang po kinukuhanan natin, lalo naman ng mga petroleum products, kagaya ng gasolina, diesel at kerosene, sinosource po nila doon sa mga Middle East countries. Maaari pang masundan ang taas presyo kung mabarhan nga ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang mga barkong nagkakarga ng langis. Ayon sa DOE, makikipagpulong sila sa mga oil company para pag-usapan ng inventory at pwedeng discount program para sa mga motorista. Pag-uusapan din ng fuel subsidy sa nilaanan ng 2.5 billion pesos para sa sektor ng transportasyon at 500 million pesos para sa agrikultura. Meron tayong mga targeted relief na nilalabas ng gobyerno, mga subsidy like nung mga nakaraan na kapag nag-reach na siya ng $80 per barrel, so na sinicertify ng DOE, mag-trigger na yung mga subsidy sa public utility vehicles at saka sa mga farmers and fisher po. Yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Bigyan kami ng fuel subsidy. Kung bibigyan kami ng fuel subsidy, sana pag-aralan nilang mabuti na sasapat ito doon sa itataas ng diesel. Talagang one time lang yan. Pero tanong ni Obet Martin ng Pasang Masda, bakit nga ba ipapasa agad ng oil companies ang dagdag presyo? Gayong di pa nauubos ang stock na nauna nilang binili. Bakit kailangan itaas na kagad? Samantalang di pa nauubos yung buffer stock natin. Sa lumang presyo po nila binili yan, dapat ubusin muna bago natin itaas. Dahil sa ngayon nakambang malakihang oil price hike, ang ibang driver didiskarte muna. Para makatipid kami, kung saan may paserbong kami. Malaking tulong daw sana kung pagbibigyan ng presyong taas pasahe. Sinabi ng LTFRB na posible nilang pagbigyan yung piso na provisional na taas pasahe para sa mga jeep dahil sa tumataas na presyo ng produkto ng langis. Pero kailangan yan ng masusing pag-aaral. Kaya sa isa yung piso na ibibigay nila. Yung piso ay walang mararating yan sapagkat lalamunin nga lamang yan ng mga seri o mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi magtataas ng pamasahe ang gobyerno. Pinayagan na raw sila ng Department of Energy na gamitin ang 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan. Pero sinabihan ko na ang LTFRB na hold off muna sa kahit anong fare hike. Kinausap ko na si Chairman Guadis, nakakuha na naman tayo ng clearance sa DOE na pwede na natin gamitin yung subsidy natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.